Kumusta mga kababayan? Nagbabalik po tayo. Meron po akong bagong balita ibibigay sa inyo. Update po ito tungkol pa rin sa BSKE. Tila seryoso ang isang congressman na talagang ma-postpone ang BSKE sa November 2, 2026. At katunayan yan mga kababayan ay meron pong interview si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa isang TV. No? Iparirinig ko po sa inyo kung ano po yung kanyang mga sinabi dito. Alam nyo, bago na tayo magtuloy, saglit lang, no? Ito pong pagpapaliban na iniisip ng isang congressman ay posible. Kaya lang, meron pong bagay doon na pwedeng mapospon, pero hindi po pwedeng yung pondong nakalaan, yung allocated fund para sa BSK, ay hindi po pwedeng ma-realign yun. Hindi po pwedeng gamitin sa iba. Kasi nga naisa batas ang pondo na yon para sa BSKE. BSKE lamang po. No? So, pag nagkataon, pwedeng mapospon pero yung fund ay hindi po pwedeng gamitin sa iba. Lalabas na ituturing ng Korte Suprema na yun po ay unconstitutional. Ito po sinabi ko ay hindi sa ganang akin lang. Constitutional po yun. Pakinggan po muna natin yung mga sinabi dito ni COMELEC Chairman Garcia. Ito, kung ano po yung kagustuhan nila, kami po yung magpapatupad at susunod lang kami. In the meantime, patuloy po yung paghahanda namin para sa Barangay and SK election. Ganun, medyo konting panahon na lang po yung natitira sa amin. At number 2, meron po itong kasabay na Bangsamoro Parliamentary Election ngayong darating na September 14. So, magtatablo po sakali, sapagkat yung huling postponement naman po, ang kadahilanan ay kapagkat ginawa ng 4 na taon ang termino ng mga barangay and SK official. Dahil na 3 taon lamang, ginawa na pong 4 years ito. Kaya nga po kung sakasakali matutuloy ang halalan natin ngayong darating na November 2, 2026, ang susunod na pong halalan ay sa 2030 na. Dahil sa epekto ng 4 na taon na termino ng barangay and SK officials. Ang akin naman po, Sir Joel, hindi naman po sana ma-consider nila na pagbubuhos ng malamig na tubig. Pero at least lang po, mapag-isipan din po mabuti. Siguro po yung pagtitipid, yung hindi muna natin gagastusin yung pondo makakatipid, pero yung pwede magamit sa ibang bagay, mukha kung sana mapag-isipan mabuti ang legalidad niyan, sapagkat maaari yan din po ang maging dahilan ng kataas-taasang hukuman later upang baka madaliwala yung magandang inisyatibo o plano nila na ipagpaliban ang barangay and SK elections. Sir Joel, sapagkat ang ating pong barangay and SK election ng Weng ay hindi po automated election, ito po yung manual na halalan. Kung halimbawa po yung mga balota na napa-imprenta na namin, tapos na po tayo sa 10 milyon na balota na aming ipina-imprenta. Kung sakali po may date na nakalagay doon at ang date na nakalagay doon ay September 14, madali po kami mag-issue ng resolusyon na kung ano yung na-imprenta na namin ng mga balota ay yung date na naandun, mababaliwala na lang yun at kung sakali man, yun na rin ang gagamitin natin sa isang reset na barangay and SK election. Yung mga ballot boxes na pinagawa namin, more or less 70,000 na dagdag na ballot boxes na kulay dilaw natin, yung bakal. Yan po naman ay magagamit pa rin natin sa susunod na halalan. Yung pong mga indelible ink na amin po na order, although yan po may buhay yan na 1 taon, pwede po namin later pa ipa-deliver yan doon sa supplier para naman hindi po ma-expire kaagad at ma-deliver sa atin ay yung so sobra pa sa 1 taon. So magagamit pa po natin yung lahat ng mga gamit na amin na pong na-procure simula nang tayo maghanda ng barangay and SK election. Hindi naman masasayang. Sinasabi niyo Hindi naman po masasayang. In all fairness, hindi naman po masasayang. Opo, 2 linggo na nakalilipas, pinag-utos po kagad natin doon sa aming project management office na in charge para dito sa barangay and SK elections ang pagtatagawa ng pag-aaral kagad kung ano ang epekto nito, lalong-lalo na sa presyo ng logistics po. So Joel, Mameng, yan talaga ang malaki dahil yung kung mga gamit natin ay ibinabarko sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi po yung kalimitan, sinasakay sa mga aeroplano, so sa barko po yan. At alam natin, kapag nagmahal ang crudo na ginagamit ng mga barko, magmamahal
mahal din po ang presyo ng logistics natin, and at the same time, hindi yung presyo ng ibang gamit pa na hindi pa namin napuprocure. So, inaalam po natin kung magkano pa pwedeng dagdag. Although, ang garansya po natin, wag po mag-alala yung mga guro sapagkat yung pong mga maglilingkod bilang electoral board member, secured na po yan doon sa amount na binanggit ko, doon sa kanila pong tatanggatin na may dagdag na tig 2,000 pesos across the board sa lahat sa kanila. So, kung ano ang sinanggap noong May 12, 2025 national and local elections sa ating mga guro, ay yun din po ang tatanggapin nila sa isang manual na halala ng DSKE. Yung itong barangay and SK election, mga 85% na po kami handa dyan dahil nga po ito po yung na-reset lang naman. At ito pong bago matapos sa buwan na ito, magkakaroon na kami ng command conference para sa ating AFP, PNP at Philippine Coast Guard. Ito naman pong Bangsamoro parliamentary election na ilabas na rin po namin yung mga calendar of activities. In fact, kami po yung natapos na sa pagtanggap ng mga aplikasyon, petisyon para po sa pag-accredit ng mga political parties na magpaparticipate doon sa region. Kasama na po yung mga sectoral organizations. Kasama na rin po yung sa day 4 to 9 ay tatanggap na po kami ng mga certificates of candidacies ng mga magpapile o mga magpaparticipate para sa district representatives ng parliament po. So, more or less kami po nasa mga 80% naman dyan sa Bangsamoro. Ang kailangan lang namin ay mas malawak ang pang voters education upang maunawaan ng mga kababayan sa Bangsamoro ano itong halalan nila, ano yung parlamento at paano sila boboto sa darating na eleksyon. So yan po mga kababayan yung ilang mga sinabi ni Chairman Garcia ng COMELEC. Narinig natin yung kanyang boses dito. Ito po ay update pa lamang. At itong mga ating pong, yung kanya pong mga sinasabi ay kumbaga ay wala pa rin katiyakan. Sa kanya po misyon ng galing na mukhang walang katiyakan. Binanggit din niya na kung sila ay tatanungin kung ilang porsyento yung kanilang kumbaga yung readiness nila, kung matutuloy ba ang BSKE at saka yung isa, yung BARM, no? 85%. So meron pang 15% na hindi pa talagang handang-handa. Pero ano na yan, kumbaga nasa batas yan. So dapat paghandaan. At take note mga kababayan, ano? Masasayang ba? Kasi sa kasalukuyan tuloy-tuloy po. At balita ko nga, patapos na yung pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin para sa BSKE 2026. Siyempre maraming tataas ang kilay dyan. Sasabihin nila na, ako, sayang yan. Sayang na naman yung mga ginastos dyan. No? Sabi ni Chairman Garcia, hindi naman daw po pala masasayang. Kahit yung, halimbawa yung mga balota nga, no? Siyempre dated yan, 2026 BSKE. Hindi naman po pala sayang yan. Kasi pwede pong gamitin yon. No, halimbawa, napuspo, naurong, 2027 halimbawa, BSKE. Yung mga na-imprinta na yun din ang kanilang gagamitin. So, kumbaga, kung mapupuson, nakaabang lang. Pwedeng gamitin. So, sabi niya, hindi sayang. At kung kumbaga sa mga pasweldo naman sa mga board members na magtatrabaho dyan sa BSKE, kasama na yun doon sa pondo. At meron pang dagdag na 2,000. Kasama na daw yun. So, wala magiging problema. Hindi lang naging klaro dito kung siyempre yung sa logistics ng mga gagamitin. At konting amyenda lang kung mangangailangan akong pondo talaga, siyempre madali lang po yun ma-approve sa Congress kung kakapusin, di ba? So ang mga dapat nating taan dito mga kababayan ay yung bagay na sinasabi nila ngayon na naman, no, pag yan daw ay napospon, no, unconstitutional. Sa tingin ko, sa iniisip ni Chairman Garcia, ay, sabi nga, tatalima naman sila. Katulad ng palagi niya sinasabi. Tatalima sila kung ano sasabihin ng Congress at Senate. Kung talagang kailangan iurong, wala silang magagawa. Susunod lang naman sila. Di ba? Pero, yung sinasabi naman na unconstitutional, kung unconstitutional po yan, no? Ang magiging unconstitutional po yan, maaari na hindi panigan ng Korte Suprema ay yung pondo. Kasi allocated na yung pad na yan for BSKE ay yun po ay nasa batas na ang pondong yan ay para sa BSKE lamang. Hindi pala yan po pwede yung realignment, fund realignment na gagamitin. Halimbawa, ipopospon o napospon na nga ang BSKE tapos yung pondo gagamitin sa iba, ay hindi pala yun po pwede. Ayun ay magiging unconstitutional.
na sinabi ni Chairman Garcia. Sigurado sila dyan. At narinig ko rin sa balita na si Senator Lacson, ganun din, no? Posibleng ma-postpone kung halimbawa talagang kailangan i-postpone kasi nga crisis, alam nila yan eh. O sige, para makatipid. No, para daw makatipid, di ba? Kita niyo ba yung mga sinabi? Sabi ni Senator Lacson, yung pondo nga ay hindi pwedeng gamitin sa iba. So, yun ang lalabas na unconstitutional. Pero yung pumapospone, may posibilidad nga kung talagang kinakailangan, wag muna. Krisis eh. Kasi pag sinabi ng krisis eh, ano na yun, compelling reason na po yun. Kung pag may dahilan nga, na wag muna kasi nga krisis nga eh. No, halimbawa yun na, na-postpone na nga, hindi natin alam kung halimbawa kung kailan, wala pa naman. Pero inihahanda na nila yung mga tao, nagkakaroon ng update, no, pa-interview na nga si Chairman Garcia. No, tatalima yan kung anong magiging desisyon. Kung ma-postpone. Diba? Pero yung pondo pa rin yun. Kumbaga, itatabi lang muna. Gagamitin kapag magkakaroon na ulit ng talagang schedule, kung wala ng krisis, saka gagamitin yung pondo nakalaan na yun. So, malinaw po tayo. Yan po yung ating Pinoy constitutional at unconstitutional na naman. Ulitin ko para malinaw lang, pwedeng ma-postpone kasi krisis. Pero yung pondo, hindi pwedeng gamitin sa iba or ititawag nila yung realignment ng pondo. Hindi po pwede yun. Lalabas na magiging desisyon ng Korte Suprema doon ay unconstitutional. So, sabi nga mas maigi wag na lang ituloy ng sa tingin lang natin, o mas maigi wag na lang ituloy ng isang congressman yung pag-postpone kung magiging unconstitutional lang din naman sa huli. No? Yung kanilang pakay kasi nga gusto magtipid, okay yun. Pero yung pondo na gagamitin para sa iba ay mukhang mali nga yun. No, hindi po pwedeng pakialaman yun. So, hindi pa rin natin alam kasi kung gaano kabigat eh. Kung talaga bang ma-approve na naman itong kanilang lulutuing postponement eh. You know? Depende talaga sa mga magiging sitwasyon natin yan. At depende na rin talaga kay Presidente. Diba? So kasalukuyan, under tayo ng state of energy emergency. Pwede na naman magbaba ng panibagong executive order yan na sige, iuro muna ang BSK kasi nga crisis. Tapos yung pondo, itabi lang muna kapag okay na, saka tayo mag-BSK. Pwede ganun. So maghihintay na lang ulit tayo ng panibagong update. At least meron tayong nakakuha info ngayon, mga idea. No? Whether matutuloy or hindi, mga dahilan. Unconstitutional o constitutional, alam na natin na pwedeng maging unconstitutional nga. Hindi po ba? So, ayan. Mag-comment kayo dyan muli. No? Ito, update lang ito. Hindi tayo nagmamarunong dito. Update lang. Kahit naman din kayo, mga barangay officials, nag-aabang din kayo. Sa kasalukuyan, sitwasyon, hindi natin pwedeng sabihin na tuloy 100%, hindi pwede yun. At hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi tuloy 100%. Kumbaga 50-50. Hindi po ba? So ayan, mag-iwan ng opinion, pa-share, tapos kung bago ka lang dito, pa-subscribe sa ating channel. Maraming salamat at nasusunod ulit. Hintayin nyo yung update natin. Mag-aabang-abang tayo. Dito na lang. God bless.